Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, June 18, 2026, Thursday. Patuloy nating binabantayan ang low pressure sa silangan na anumang oras ay posibleng ma-develop bilang isang tropical depression. Alamin natin kung may pagbabago ba sa direksyon ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang easterlies ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa southern Luzon, Visayas at sa silangang bahagi ng Mindanao. Dahil dito, mas may dalang halumigmig ang hanging pumapasok mula sa karagatan sa silangan, kaya mas madaling mabuo ang mga ulap at mas mataas ang posibilidad ng mga rain showers at thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa. Simulan natin sa forecast weather conditions sa mga lugar na mas direktang naaapektuhan ng easterlies. Para sa Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Sa unang tingin, maaaring magmukhang hindi ganon kabigat pero sa aktual na sitwasyon, pwede itong magdala ng biglaang malalakas na buhos sa isang partikular na lugar habang ang katabing bayan o probinsya ay bahagyang maulap lang o halos walang ulan. Ito ang karaniwang behavior ng easterlies sa panahong may sapat na moisture sa hangin at sapat ding init sa lupa para tumulong sa pagbuo ng thunderstorm clouds. Sa Visayas, ang ganitong setup ay pwedeng magdulot ng pabago-bagong panahon sa maghapon, may mga oras na maliwanag o bahagyang maaraw, tapos biglang kakapalang ulap at susunod ang malakas na buhos ng ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Sa Bicol Region, dahil kabilang ito sa mga lugar na madalas nakaharap sa daloy ng hanging mula sa silangan, mas madali ring sumiksik ang moisture sa rehiyon. Kaya kahit hindi tuloy-tuloy ang pag-ulan buong araw, posible ang mga panandali ang malalakas na buhos sa iba't ibang oras, lalo na kapag naging aktibo ang thunderstorm development sa hapon o gabi. Sa Calabarzon at Mimaropa, pareho ring inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Sa mga lugar na ito, ang ulan ay pwedeng magpakita ng mabilis na pagdating at mabilis ding paghina. Pero kapag tumapat ang mas mabigat na thunderstorm sa isang lugar, posible pa rin ang mga localized na pagbaha sa mabababang bahagi at mas madulas na mga daan sa mga lugar na may slope. Sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur, ang kondisyon ay nananatiling sensitibo sa easterlies dahil sa lokasyon nilang mas lantad sa silangang daloy ng hangin. Dito, ang mga ulap ay pwedeng mabilis mabuo sa ibabaw ng dagat at tumawid papasok ng kalupaan, kaya may posibilidad ng mga biglaang thunderstorm burst. Sa ganitong sitwasyon, kapag tumagal ang malakas na buhos sa isang area, posible ang flash floods at landslide, lalo na sa mga mabababang lugar at sa mga bahaging may matatarik na terrain. Sa Davao Oriental, pareho rin ang larawan dahil nasa silangang bahagi ito ng Mindanao, natural na mas madali rin itong nararamdaman ng impluensya ng easterlies. Kaya kahit hindi tuloy-tuloy ang ulan sa kabuuan ng araw, pwedeng magkaroon ng mga oras ng mas aktibong pag-ulan at thunderstorm na may kakayahang magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho sa mga sensitibong bahagi. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang dahilan nito ay localized thunderstorm. Ibig sabihin, ang ulan sa mga lugar na ito ay hindi dahil sa isang malawak na sistemang sabay-sabay na kumikilos sa buong rehiyon, kundi dahil sa lokal na pag-init ng lupa, pagtaas ng singaw ng tubig at pagbuo ng ulap sa loob ng isang partikular na lugar. Kaya may mga araw na nagsisimula sa maaliwalas na umaga, tapos pagdating ng tanghali o hapon ay mabilis na didilim ang ilang bahagi ng kalangitan at susunod ang malalakas na buhos. Sa Metro Manila, ito ang tipo ng panahon na madalas magdulot ng mabilis na pagbabago sa kondisyon ng kalsada at visibility. Pwedeng sa isang distrito ay tuyo pa ang kalsada habang sa kabilang bahagi ay bumubuhos na ang ulan. Sa ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, na wala sa mas aktibong listahan ng easterlies, ganyan din ang mas inaasahang weather pattern. Kapag ang localized thunderstorm ay naging severe sa isang lugar, posible pa rin ang flash floods at landslide, lalo na sa mga mabababang lugar at sa mga bahaging may matatarik na dalisdis. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng dagat, para sa Luzon at Visayas, inaasahan ng light to moderate na hangin na mula east to southeast at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Generally, hindi pa ito ang pinakamagaspang na lagay ng dagat pero hindi rin ito ibig sabihin na ganap ng kalmado sa lahat ng baybayin. Sa mga lugar na mas bukas sa open sea, pwede pa rin maramdaman ang tuloy-tuloy na ihip ng hangin. At kapag may kasabay na thunderstorm activity sa malapit na karagatan, posibleng pansamantalang lumakas ang hangin at mas gumalaw ang dagat
sa loob ng maikling oras. Para naman sa Mindanao, light to moderate ang hangin na mula east to northeast at ang coastal waters ay slight to moderate rin mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Mas maayos ang baseline ng dagat sa maraming bahagi, pero gaya sa ibang lugar, dapat pa ring bantayan ang mga biglaang pagbabago ng ulap at hangin, lalo na sa mga baybaying nakaharap sa silangan dahil sila ang mas lantad sa moisture at thunderstorm development na dala ng easterlies. Tingnan naman natin ang naitalang temperatura at relative humidity sa nakaraang 24 na oras na nagtapos alas 8 ng gabi kahapon. Ang minimum temperature ay 24.8 degrees Celsius at naitala bandang 6 o'clock AM. Ang maximum temperature naman ay 35.2 degrees Celsius at naitala bandang 2 o'clock PM. Ang minimum relative humidity ay 44% at naitala bandang 2 o'clock PM habang ang maximum relative humidity ay 93% at naitala bandang 5 o'clock AM. Ang ibig sabihin nito, nagsimula ang araw na mahalumigmig at habang umiinit ang panahon pagsapit ng tanghali at hapon, nananatili pa rin ang sapat na moisture sa atmosphere para maging favorable sa thunderstorm formation. Ang ganitong kombinasyon ng init at halumigmig ay isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling aktibo ang posibilidad ng rain showers at thunderstorm sa maraming bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na naaabot ng easterlies at sa mga lugar na mas mabilis uminit sa maghapon. Sa latest tropical outlook update base sa ibang weather model, sa mga susunod na oras o araw, inaasahang madedevelop bilang isang bagyo ang sistema sa silangan at tatawagin natin itong bagyong Francisco kapag nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility. Base sa current model trend, inaasahan na ang sistemang ito ay mag-i-intensify habang papalapit sa bansa at maaaring umabot sa severe tropical storm o typhoon category. Sa pagtingin sa lakas ng model guidance, kapag mas mapula o mas matingkad ang kulay na ipinapakita sa model run, iyon ang indikasyon na mas malakas ang hanging inaasahan sa sistema. Kapag blue o green naman ang kulay, mas tumutukoy ito sa tropical depression o tropical storm level. Ang intensification na ito ay mas posibleng mangyari dahil mas favorable ang ruta na nakikita sa ngayon. Meaning, ang dadaanan ng sistema ay maaaring may mga kondisyon na mas angkop para sa patuloy na paglakas. Kaya may dahilan kung bakit mas tumitibay ang posibilidad na hindi lang ito manatili sa mahinang antas, kundi pwedeng umabot pa sa severe tropical storm o typhoon category. Pero sa kabila ng signal na ito ng posibleng paglakas, may isa pang mahalagang detalye sa forecast trend na mas positive naman para sa bansa. Sa ngayon, mas tumataas ang posibilidad na ang bagyong ito ay mag-recurve at kikilos pa sa mas hilagang latitude patungong southern Japan. Kung magtutuloy-tuloy ang ganitong trend, mas mababawasan ang tsansa ng direktang pagtama sa kalupaan ng Pilipinas. Bagamat hindi pa ito pwedeng ituring na final dahil long-range outlook pa rin ang pinag-uusapan. Bukod dito, nakikita din ang kasunod na isa pang bagyo. Sa ngayon, kalat-kalat pang forecast para sa ikalawang sistemang ito. May mga senaryo na nagpapakitang maaari itong tumama sa lupa at meron din namang senaryo na nagpapakitang maaari rin itong lumiko pa itaas. At dahil malayo pa ito, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw, kaya mahalaga ang patuloy na monitoring. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.